بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah, ito ang isang maiksing pagpapaliwanag natin ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Tirmidhi, na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imri'in qala li akihi ya kafir, ayyuma imri'in qala li akihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qal illa raja'at alayhi. So ang hadith na ito ay isang paalala sa atin na minsan nagiging madali sa atin yung pagsasabi na sa ating kapatid na Muslim na siya ay makasalanan, siya ay ganito. Dapat ingatan natin mabuti ang ating dila at ang ating kamay sa pagsusulat. Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, man salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Ang isang tunay na Muslim na yung salama o ligtas ang kanyang kapatid na Muslim sa kanyang dila, sa kanyang mga magbibigay ng kapahamakan na salita, at yung kanyang kamay sa pamagitan ng pagsusulat niya ng mga magdudulot sa kanya ng kasalanan. So dito sa hadith na nabanggit natin, na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya rito, sino man na isang tao, imri'in qala li akihi ya kafir, na sabihin niya sa kanyang kapatid na Muslim, o kafir, faqad ba'a ahaduma, umaaring isa sa kanila, o kaya naman in kana kamakal, kung hindi naman ito ito ay illa raja'at alay, ito ay babalik sa kanya. So kaya ito ay napaka-danger na ang mas'ala na ito, ang tinatawag na ang mas'ala o issue ng tinatawag nating takfir, o pag babrand natin sa kapatid nating Muslim, lalo na siya ay kafir. Ito ay isang mas'ala na khatir o kutura, danger, very danger. Dahil sabihin natin, ang pagdesisyon sa tinatawag nating kufur ng isang tao, ito ay maraming kaakibat na ahkam o ruling o batas. Halimbawa, sabihin natin, kapag ang isang tao ay sinabi natin kafir, halimbawa, ang isang hukom nagdesisyon, so allowed ang kanyang dugo at ang kanyang kayamanan. Halimbawa, isang murtad, dapat siya patayin. So ito ay danger sa isang tao. Kapag ang pangyayari hindi naman talaga, kailangan ingatan natin ang ating dila. Ingatan ang ating dila. Tiyakin natin na hindi ito biro na palalabasin lamang natin sa ating dila na pagkatapos pwede nating ibalik uli o bawiin. Ito ay isang malaking kasalanan. So ang isang hukom bago siya magdesisyon, kailangan na masusing pag-imbestigasyon at talagang nailabas ang lahat ng mga ebidensya at mga kondisyon na yung tao na yan na nagkasala. Halimbawa, sabihin natin, dapat pugutan ng ulo. Kailangan talagang patunayan na yan ay nagkasala bago po hindi maaring magbigay ng desisyon ang kadi o ang hukam o hakim hanggat hindi talaga napapatunayan na talagang tunay na siyang nagkasala, isang Muslim na nakapatay, bago siya pugutan ng ulo, patayin. Kailangan mag-produce ng mga witness at talagang talagang siya ay umamin na siya ay nagkasala, at ipakita lahat ng mga ebidensya. At pagkatapos, dahil ito'y pananagutan ng isang hukom. So ngayon, marami sa ating mga Muslim, pinupuntahan natin yung tungkulin o yung posisyon ng mga hakim o ng mga kadi o judge na hindi naman talaga natin posisyon. Lalong-lalo na, sasabihin nga natin, kapag yung nabanggit natin, pag bibigay ng kaparusahan ng isang Muslim sa kanyang kapwa Muslim na kadi, dapat talaga ito ay maingat at ilabas lahat ang mga ebidensya sa magkabilang panig. Ngayon, kung ang tinutukoy natin ay kufur, ito ay the most dangerous na issue. Kapag sinabi natin ang isang Muslim ay lalabas sa Islam o kafir, unang-una, nagdidesisyon tayo na katulad ng desisyon ng Allah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng tao rin ay pupunta sa impyerno permanente. Yan ang unang kapahamakan. Na ang tao na yan, kapag ang isang taong kafir, ang ibig sabihin ng salita, ang kafir o musyrik o kafir
ay permanente sa impyernong apoy. Yan ang ng kafir. Pangalawa, halal ang kanyang dugo. Dahil siya ay nagmurtad. Kung siya ay nagmurtad, halal ang kanyang dugo. Pagdating sa digmaan, siya ay halal ang kanyang dugo at saka ang kanyang kayamanan. Pagkatapos, kapag siya ay namatay o naparusahan, hindi siya maaring isagawa ang janasa kasi nga siya kafir. Hindi siya pwedeng ilibing sa makbara ng mga Muslim. At kung siya ay may asawa, dapat, halimbawa, kung di man siya naparusahan ng kamatayan, kung siya ay may asawa, dapat ihiwalay ang kanyang asawa sa kanya. Kung yan ay babae, sabihin natin, ang kanyang asawa ay lalaki na nagmurtad, dapat siya ay separate. Dahil hindi pwede mag-asawa ang Muslim na babae ng kafir. Ganon din ang isang lalaki, kung ang kanyang asawa ay sabihin natin, hindi ahlul kitab, dapat ihiwalay ang. So kaya ito isang masala na danger sa tao na dapat ingatan natin ang ating lisan at ang ating kamay. Ngayon sabihin natin, yung kamay natin sa pagbibigay ng ngayon pati pagsusulat natin, minsan nagsusulat tayo ng mga bagay na hindi muna natin iniisip kung ito ba ay mukala pa sa Sharia, kung ito ba ay contradiction sa Quran at saka sa Sunnah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bayna akhawayhim wattaqullah la'allakum turhamun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga Muslim ay magkakapatid. Kung mayroon kayong problema, ayusin nyo ang bawat isa sa inyo, sa bawat magkapatid, at katakutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala upang pagkalooban kayo ng mercy. So, dapat nating tatandaan, mga kapatid nating Muslim, na ang Muslim na makasalanan, ang isang Muslim na sinner, makasalanan, ito man ay ordinaryong Muslim, ito man ay mayaman na Muslim, ito man ay leader na Muslim, anumang uri ng Muslim yan. Pag sinabi nating Muslim, karapatan niya na siya ay ating mahalin at igalang. Mahalin natin ang kanyang ginagawang kabutihan at kabutihan natin ginagawa ng pagkakasala o kasamaan. Kaya lang, hindi natin siyang pwedeng ikumpara sa kafir. Ang isang Muslim na makasalanan ay hindi pwedeng itumbas sa libong kafir. Mamahalin ko ang isang makasalanan na Muslim na mayroong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah na nagkakasala kaysa sa isang kafir na walang tauhid, na walang la ilaha illallah. So kaya ito ay kutura, isang danger na issue na ang isang Muslim, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Magsalita ng tama o kabutihan, o kaya naman manahimik na lamang. Sa ibang hadith, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim pusuk, kitaluhu kufur. Ang pag-aabuso o pagsasalita ng hindi maganda sa kapatid nating Muslim, ito man ay leader, ito man ay pinuno, ito man ay mayaman, ito man ay mahirap, ito man ay mababa, ito man ay lahat ng Muslim may karapatan sa atin ng paggalang. Kahit anong level ng Muslim na yan. Ang level na yan. Hindi natin maaring ikumpara ang isang Muslim na makasalanan sa kafir na kahit gaano karami ang kafir na yan. Hindi natin maaari ikumpara ang kapatid nating Muslim na nagkakasala. At dapat nating tandaan, huwag natin laging tignan yung kapatid nating Muslim na gumagawa ng kasalanan o nagkakamali. Unahin muna natin ating sarili. Unahin muna natin tignan yung ating sarili. Kung tayo ba talaga ay perfecto, tayo ba talaga ay nagagawa natin lahat ng mga pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at naiiwasan natin lahat ng pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la yanihi. Ang mabuting Islam ng isang Muslim o ng isang tao, nalayuan niya ang mga isang bagay na walang kinalaman sa kanyang buhay. So unang-una, yung sarili muna natin, unahin natin. Tayo ay naghahangad ng isla o ng tinatawag nating naayusin ang buong mundo o buong bansa. Pero katotohanan ng sarili natin, hindi natin naayos. Ang ating sariling pamilya, hindi natin naayos. Bakit tayo naghahangad ng malaking pag-aayos o isla na mismo ang ating dila,
ang ating kamay, ang ating puso, hindi natin makontrol sa paggawa ng kasalanan sa ating kapwa o panlilibak ng ating kapwa o pag-aabuso ng ating kapwa, lalo lang na kapatid nating Muslim. Sabi nga ng mga ulama ng mga Muslim, ang pagsasabi ng paglalabas ng isang Muslim sa Islam, ito ay napakadelikadong bagay. Ganon din ang pagpapasok ng mga kafir sa Islam na hindi ka sigurado kung yan ay Muslim o hindi. Yan ay mga delikadong bagay na hindi natin karapatan. Ito ay hukuk ng mga ulama. Kaya sabihin natin, yung kadiya o pagdidesisyon ng tao na yan ay hindi Muslim, yung tao na yan ay Muslim, unang-una yan ay hukuk ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan kung sasabihin natin na yan ay ang tao yung kafir, meron tayong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na yan ay kafir. Ngayon, kung yan ay Muslim na nagmurtad, ang ano dyan ay yung mga unang-una, yung mga taong talagang may sapat na kaalaman. Kailangan meron talaga tayong katiyakan, unang-una confirm talaga sa atin ng tao na yan ay lumabas sa Islam. Maaring yan ay jahil, maaring yan ay gumagawa ng gawain ng kupor pagmagitan ng jahal, o maaring yung tao na ay gumagawa ng gawain ng dahil sa syubha, sa daot o syahwat. So napakadelikado ang masala na yan ng isang Muslim. Alagaan natin ang ating dila, alagaan natin ang ating kamay sa pagsusulat. Sabihin nga natin ngayon sa halimbawa sa bansa ng mga Muslim, sa hindi bansa ng mga Muslim, na minority ang mga Muslim, meron tayong mga pinuno na minsan makikita natin pinuno na Muslim na sila ay nasa politika o ano. Kaya lang hindi natin alam. Yan ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala na bawat isa sa atin nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala na meron silang tungkulin na hindi natin alam ang hikmah. Hindi natin alam ang hikmah. Halimbawa ngayon merong mga pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas o general na nagsasalita ng Islam. Alhamdulillah, meron tayong pinuno na Muslim na nagsalita laban sa kanila. At siya ang nanguna, sa tayo ay sumunod lamang. So alhamdulillah, pasalamatan natin ang kapatid natin na nagkaroon tayo ng lakas upang ipakita natin ang ating, iparinig natin ang ating boses na ang inaakusa sa atin o ibinibintang sa atin ng mga tao na hindi mga Muslim ay walang katotohanan. So may mga na magsasalita ng laban sa kapatid nating Muslim, sa ating pinuno, sa ating mga, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hanggat hindi mo minamahal ang kapatid mong Muslim na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala dito sinasabi na mahalin mo lamang yung perfectong Muslim na katulad mo. Nakakatiyak ba tayo na tayo perfecto? Nakakatiyak ba tayo na tayo hindi nagkakasala? Maaring yung taong inaakusahan natin ay mas mabuti pa kaysa sa atin. Sa pamagitan ng tingin natin sa ating sarili ay perfecto tayo, hindi tayo nagkakasala, sila lang ang makasalanan, tayo hindi tayo makasalanan. Kailangan unahin nating baguhin ang ating sarili bago ang iba. Sabi nga rito ng Propeta Muhammad, pinakamagandang Islam ng isang tao, nalayuan niya ang mga bagay na walang idudulot sa kanyang kabutihan, na walang kinalaman sa kanyang sariling buhay. Bago natin puntahan ang iba, siguraduhin mo natin, tiyakin natin na nagagampanan natin ang ating tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating din, ang ating relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tungkulin natin sa Islam, ang ating 5 salawat, ang arkan ng Islam, ang arkan ng iman. So marami sa atin naghahangad ng baguhin ang buong mundo, baguhin ang buong bansa, mismo ang kanyang sarili at ang kanyang sariling pamilya ay tunay na ligaw. So ito ay isang masala na delikado. Sabi ko nga, uulitin ko, ang makasalanang Muslim ay higit kong minamahal kaysa sa libong kafir. Ito ay akwal na mga ulama. Sabi ng mga ulama, ang makasalanang isang Muslim ay higit na dakila sa libo-libo o napakaraming mga kafir. Kaya ingatan natin ang ating dila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi, innamal mu'minuna ikhwa, ang mga Muslim ay magkakapatid. Magkakapatid. Kayo ang magkakapatid. Ang mga Muslim, sila ang ating kakampi, sila ang ating kasama. Ang kaaway natin ang mga kafir. Hindi ang kapatid nating Muslim.
Kahit sila ay nagkakasala o makasalanan, ang ating kaaway ay ang mga kupar, ang mga kafirin. Ang kapatid nating Muslim, sila ay ating kasama, kakampi. Sila ang ating kasama, sila ating katuwang sa ating din, unang-una sa lahat. So kaya ito ay issue, isang mas'ala na lumalabas sa dila, sa lisan, at ginagamit ng ating mga kamay ngayon sa media, sa pagsusulat ng pag-abuso o pag-abuse o pagsibab sa kapatid nating Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibabul Muslim pusuk. Ang pag-abuso sa kapatid nating, lalo na nakakataas sa atin na may katungkulan, dapat mas higit siyang may karapatan ng ating paggalang at pagmamahal, pagsunod. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kariha mi amirihi shay'an falyasbir. Kung meron siyang kinamumuhian sa kanyang pinuno o namumuno, nakakataas sa kanila, hindi nila nagugustuhan, falyasbir. Kayo ay magsabar. Kayo ay magsabar. Dahil walang taong perfecto, wala tayong matatagpuan ngayon sa ating panahon na katulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mga umara, o mga leader, o mga pinuno na katulad ng Khulafa ar-Rashidin. Wala na. So kaya yan ay mga paalala ko sa aking sarili at sa ating mga kapatid na mga Muslim, na ingatan natin ang ating dila, lalong-lalo kapag involved ang kapatid nating Muslim. Ito ay isang mas'ala. Nakaakibat dito ang ahkam, na kapag sinabi natin ang tao na yan, ang Muslim na yan ay kafir, kapag hindi yan katotohanan, yan ibabalik sa atin. O kaya naman tayo ay nag-judge, sinasabi natin ang tao na ay pupunta sa impyerno magpakailanman, dahil ang kafir permanente sa impyerno. At katulad na banggit ko kanina, yung mga batas na dapat gawin sa isang Muslim, wala na siyang karapatan, hindi siya dapat hugasan, hindi siya dapat ilibing sa ating makbara, hindi siya dapat magmana sa kanyang mga magulang o sa sino mang dapat may karapatan ng mana, at iba pang mga batas na nabanggit ko kanina. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.